Kani-kanina lang ay panay ang tingin sa akin ng mahal na prinsipe. Ikaw na magaspang nakawal na Ronglin, kailangan mo talagang makialam. Napakagulo mo sa paningin. Naku! Ang suklay ko. Huwag kang matakot, binibining Chuchu. Pagkabalik ko, bibigyan kita ng mas maganda pa rito. Sinadya mong ihulog ang suklay para kumuha ng simpatsya. Ang palabas na ito ay kaya mo lang lokohin ang prinsipe sa loob ng palasyo. Ano ang ibig mong sabihin, General Rong? Pagkasira ng suklay ko, may kinalaman ba yun sa'yo? Buong araw kang nagpapanggap para linlangin ang prinsipe. Sinira mo ang dangal ng korte sa mga kinikilos mo. Namamasyal lang ako sa piging. Ikaw naman ang puro lakas ng loob tapang. Madalas kang humuhugot ng espada. Gusto mo bang maging marahas sa harap ng marami? Naku, bakit nag-aaway na naman ang dalawang ito? Isang marikit na dilag at isang general, parehong hindi pwedeng sagupain. Sanay si binibining Chuchu na makuha ang loob ng tao, pero hindi gagana yan kay General Rong. Suklay lang ito, bakit kailangang magsalita ng masakit, talaga bang hindi mo ako matanggap? Marami na akong nakitang mga mapagpanggap sa digmaan. Ikaw na walang modong general. Puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig mo. Ngayon din, kailangan nating magkausap ng matino. Walang modo. Gagamit ka pa ng dahas sa akin. Napakalakas ng loob mong itulak ako. Hindi maaari. Chuchu. Ronglin. Huwag na huwag kang bibitiw. Tulungan niyo ako. Napakalamig ng tubig. Nakakainis. Itutuloy. Nanginginig na ako sa lamig. Isa kang kamalasan. Nasaan ang espada ko? Nawawala ang espada ko. Dito siguro ito sa likod ng bundok ng palasyo kung saan may lotus. Siguradong magpapadala ang mahal na prinsipe ng maghahanap sa atin. Idilat mo ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti. Hindi ito ang sakop ng kabisera. General, hindi ka na ba nakakakita ng malinaw? Saan naman makakahanap ng ganito kakapal na gubat sa labas ng palasyo? Walang ganitong mga puno sa paligid ng kabisera. Simula bata ka, nag-aral ka lang ng mga tula. Wala ka bang napapansin? Ang dumi-dumi. Huwag mo akong idamay sa mga nabubulok na dahon na yan. Nagdidilim na ang langit. May mga mababangis na hayop na sumisigaw na sa gubat. Napakadelikado ng lugar na ito. Anong tunog iyon? Nakakatakot pakinggan. Huwag kang maingay. Manatili kang tahimik. Huwag kang gagalaw. Basang-basa ang damit ko. Nanginginig ang mga buto ko sa lamig. Kailan kaya darating ang tulong? Nawala ang espada ko. Ngayon, kailangan na lang nating umasa sa sarili natin para mabuhay. Ang ganda sana ng piging sa palasyo. Lahat nasira dahil sa'yo. Walang silbi ang pagtatalo kung sino ang may kasalanan ngayon. Mag-isip na lang tayo ng paraan para makaligtas ngayong gabi. Ikaw lang ang may kasalanan nito. Kaya tayo na uwi sa ganito, kinakain na tayo ng mga lamok at mababangis na hayop. Tumahimik ka. Huwag kang ingay. Huwag kang gagalaw. Inaamoy niya tayo. Yung ahas kanina. Konti na lang, mawawala na tayo ng buhay. Naniniwala ka na ba ngayon na hindi na tayo nasa kabisera? Tiyak na may mga magnanakaw na walang magawa at dinala tayo sa ilang na bundok na ito. Siguradong hinahanap na tayo ng prinsipe. Tara na, sundan natin ang tunog ng tubig. Kailangan nating makahanap ng tubig agad. Saan naman tayo pupunta? Ang sapatos ko ay puno na ng putik. Bakit ka pa naglalakad? Puro putik ang dadaanan. Paano ako makakalakad? Sumama ka sa akin para mabuhay, o. Manatili ka rito at pakainin mo ang ahas kanina. Ikaw ang mamili. Ikaw. Hindi ka ba pwedeng magsalita ng maayos? Kapag buhay mo ang nakataya. Walang magtuturo sa iyo ng pagiging mahinahon at mapagpakumbaba. Hintayin mo ako. Huwag kang maglakad ng napakabilis. Dahan-dahan po. Hindi na ako makalakad, masakit ang paa ko. Wala pang 100 metro, pagod ka na agad. Binibining Jayang ang katawan mo. Ay mas mahina pa sa mga bagong kawal ko. Hindi na makalakad ang binibining ito. General, buhatin mo ako. Buhatin ka. Kawal ba kita o general mo? Manatili ka rito at hintayin mong pakainin ng iyong mahal na prinsipe ang mga lobo. Kung ayaw mong umalis, huwag. Sino ba ang may gusto? Nagpapanggap ka pa. Ayaw mo akong pansinin, sige. Hawakan mo ito. Gawin mong tungkod. Ikaw. Tama na ang satsat. Hawakan mo at umalis na tayo. Mas mahirap kapag tuluyang dumilim. Sino ang humingi ng peking kabaitan mo? Sumunod ka. Huwag kang mahuli sa grupo. Huwag kang mahuli sa grupo. Alam ko na. Bakit ka nagmamadali? Itutuloy. May tubig ba sa unahan? Parang may naririnig ako. Tama. Sapa yon. Malapit na tayo. Mabuti naman. Sa sobrang uhaw ko, parang nasusunog na ang lalamunan ko. Sa wakas, may tubig na. Mamamatay na ako sa uhaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang maingay. Aba, anong ginagawa mo? Tingnan mo roon. Huwag mo akong tingnan. Iyon, anong nilalang ang may bakas ng paa na yan? Paano naging ganoon kalaki?
Hindi ko alam. Pero tiyak na hindi tao. At talagang hindi dapat galitin. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Iinom pa ba tayo ng tubig o hindi? Inom. Pero hindi tayo pwedeng uminom dito. Umakyat tayo. Maghanap tayo ng bahaging mas malakas ang agos. Ang nilalang na yon. Baka narito pa sa paligid. Hindi ko alam. Pero hindi iyon makatatayo sa bahaging malakas ang agos. Mas ligtas ng kaunti. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kung saan mo sabihin pumunta, doon ako pupunta. Bilis, sumunod ka. Dito muna tayo. Hindi pwedeng dito tayo magpalipas ng gabi sa tabi ng sapa. Kailangan nating maghanap ng mataas na lugar. Wrong, Lin. Hindi na ba talaga tayo makababalik? Nandito ako. Buhayin muna natin ang ating mga sarili. Saka na natin pag-usapan ang pag-uwi. Napakalaki ng bakas ng paa. Huwag sanang halimaw na kumakain ng tao yon. Ano man iyon. Umiwas ka na lang. Huwag kang kusang maghanap ng gulo. Sabi ko na nga ba, mapanganib ang kabundukan sa paligid ng kabisera. Niloloko mo pa rin ba ako? May mababangis na hayop bang ganoon kalaki sa kabundukan ng kabisera? Baka naman nakatakas iyon mula sa lugar ng pangangaso ng maharlika. Hindi naman imposibleng mangyari yon. Lubusan ng dumilim. Humanap muna tayo ng matutuluyan ngayong gabi. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Saan tayo magpapalipas ng gabi? Sa gitna ng masukal na kabundukang ito. Dito na lang. Nakasandal sa malaking bato. Maluwag ang tanawin sa harapan. Madaling ipagtanggol, mahirap lusubin. Ito na yon. Wala man lang masisilungan mula sa hangin. Hindi ba tayo mamamatay sa lamig mamaya? Mas mabuti na ito kaysa pagsilbihan ng mababangis na hayop. Kung ayaw mong mamatay, halika at tumulong ka. Hindi ako magbubuhat ng mga bato. At ano naman ang mapapala sa pagbubuhat ng mga bato? Magtayo tayo ng simpleng pader na panangga sa hangin. Kung hindi, malakas ang hangin sa gabi. Hindi kakayanin ng katawan mong iyan. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting magpaapoy agad. Magpagawa tayo ng malaking siga. Makapagpapainit iyon. At makikita ng mga tagasagip ang usok. Magpaapoy. May sindihan ka ba o batong pangapoy? Wala, pero makakaisip tayo ng paraan. Hindi mo ba narinig ang pagsisindi ng apoy gamit ang pagkikiskis ng kahoy? CJ. Kung ganoon, ikaw ang gumawa at ipakita mo sa akin. Kapag nakagawa ka ng apoy, saka ko susundin ang utos mo. Kikiskisin ko kung iyon ang gusto mo. Sino ang natatakot? 2 piraso lang naman ng kahoy ang pagkikiskisin. Aray, bakit ang sakit nito? Wala namang usok. Sa ganyang paraan ng pagkikiskis mo. Kahit bukas ka pa magkiskis, hindi magkakaroon ng apoy. Kung kaya mo, ikaw ang gumawa. Madali kang magsalita dahil hindi ikaw ang nahihirapan. Huwag kang nagyabang. Kung magsalita ka, parang marunong ka rin. Punit na ang mga kamay ko. Napakasamang lugar naman ito. Bakit ka kumukuha ng bato? Nakakapagsindi ba ng apoy ang bato? Totoo ba yan? Magkakaroon ba ng apoy kapag pinagbangga ang mga bato? Umuusok na. Totoong umuusok na, napakahusay mo. Umaapoy na. Totoong umaapoy na, paano mo nagawa yon? Kapag napapaligiran sa larangan ng digmaan, kailangang marunong ka kahit kaunti sa lahat ng bagay. May iba ka pa palang alam bukod sa pakikipaglaban, General. Marunong ka rin palang magpaapoy. Iabot mo ang kamay mo. Bakit? Wala lang sa kamay ko. Punit na ang kamay mo, tapos sasabihin mong wala lang. Dahan-dahan lang. Masakit. Alam mong masakit, pero pinahirapan mo pa ang sarili mo. Pinatutulong kitang magbuhat ng bato, pero pinili mo pa ring magkiskis ng kahoy. Gusto ko lang sanang gumawa ng apoy para makahingi ng tulong. Sino ba ang makaalam na ganito pala kahirap? Sige na. Huwag mong basain. Kaunti lamang ang gamitin mo sa kamay na yan sa mga susunod na araw. Salamat. Tama na ang satsat. Kumain ka na agad. Kumain. Ano ang makakain natin? Mamamatay na ako sa gutom. Ubi mula sa bundok. Inihaw na. Ano naman ito? Maitim na mait na yan. Makakain ba yan? Kung ayaw mong kumain, magutom ka. Talaga bang makakain yan? Ay, ang tamis pala, ang lambot. Kung makakain ka, kumain ka ng marami. Hindi natin alam kung may makakain pa tayo bukas. Masarap. Mas mabango pa kaysa sa luto ng kusinero sa palasyo. Nga pala. Saan mo nahanap ang ubing ito? Nahukay ko habang naglilipat ng mga bato. Marami pala ang nakabaon sa lupa. Paano mo nalalaman ang lahat? Marunong kang magsindi ng apoy at humanap ng makakain. Sa larangan ng digmaan, hindi nabubuhay hanggang makabalik sa kampo ang hindi marunong ng mga ito. Kaya pala ganoon kahirap ang pakikidigma. Akala ko noon. Huwag na nating pag-usapan yan. Bilisan mong kumain at magpahinga. Ikaw naman. Hindi ka ba magpapahinga? Ako ang magbabantay sa unang kalahati ng gabi. Matulog ka. Ikaw naman sa ikalawang kalahati. Ako. Ako ang magbabantay sa gabi. Hindi ko kaya. Ako, natatakot ako.
Kahit natatakot ka, kailangan mo pa ring magbantay. Kailangang salitan tayong magpahinga para magtagal tayo. Pero hindi ko talaga kaya eh. Paano kung may mabangis na hayop na dumating? May apoy naman. Karaniwang hindi lumalapit ang mababangis na hayop. Bantayan mo lang ang apoy at huwag mong hahayaang mamatay. Sumigaw ka lang kapag may nangyari. Ayos na yon. Sige na nga. Ako na sa ikalawang kalahati ng gabi. Tawagin mo ako kapag may problema. Sa totoo lang, hindi naman pala siya ganoon kasama. Matigas lang ang bibig. Inaantok na ako. Bakit hindi pa sumisikat ang araw? Gutom na gutom ako. Hindi talaga sapat ang kaunting ubi kagabi. Nagising ka na. Ano ang iniihaw mo? Ang bango naman. Yulit. Naghukay ako ng ilan pa noong hating gabi. Hindi ka natulog buong gabi. Naghukay ka pa ng ube. Nakatulog ako ng kaunti. Pagkagising ko, naghukay ako ng kaunti. Para hindi tayo magutom bukas. Hindi naman ako gutom. Hindi mo kailangang magpagod para sa akin. Tama na ang satsat. Kumain ka. Mas maingay ang pagyak mo kapag kumakalam ang sikmura mo. Kumain ka rin. Sa unang pagkakataon, naisip niyang hindi pala ganoon kasama ang malaking general na ito. Hey. Huwag kang magsalita. Ano ang nangyari? May mabangis na hayop. May naririnig ako roon. Higit sa isa. Umatras ka. Huwag kang lalabas sa sakop ng apoy. Ano kaya yon? Papalapit na ba sila? Huwag kang mataranta. May apoy tayo. Hindi sila basta lalapit. Nakita ko ang mga matang kulay berde, ang dami nila. Mga lobo. O ibang hayop na namumuhay ng pangkatan. Marami ang mga lobo. Ano ang gagawin natin? Sasalakay kaya sila? Ano ang kinatatakutan mo? May apoy, kaya hindi sila nangangahas na sumugod. Pero napakarami nila. Paano kung hindi sapat ang laki ng apoy? CJ, dalhin mo rito ang lahat ng tuyong kahoy sa tabi. Palakasin mo ang apoy. Opo, pupunta na ako. Dahan-dahan sa paghahagis. Gusto mo ba tayong parehong ipapatay? Patawad, nagmamadali kasi ako. Sapat na ba ang laki ng apoy? Sapat na. Umatras na sila. Akala ko mamamatay na ako sa takot. Akala ko ngayong araw, ipakakain na tayo sa mga lobo. Pansamantala lang silang umatras. Babalik sila bago magbukang liwayway. Ha, babalik pa sila. Kung ganoon, magbabantay tayo buong magdamag. Kaya nga. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kung ganoon, saan tayo pupunta? Puno ng mababangis na hayop ang buong gubat na ito. Sa puno, bukas, maghahanap tayo ng malaking puno at gagawa tayo ng silungan sa itaas. Pagod na pagod ako. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Maliwanag na. Umalis na tayo at maghanap ng angkop na puno. Lalakad pa tayo. Nanghihina na ang mga binti ko. Kung ayaw mong mapaligiran ulit ng mga lobo mamayang gabi, bilisan mo. Mas ligtas sa puno kaysa sa lupa, kaya kumilos ka na. Mas ligtas ng 100 ulit sa puno kaysa sa lupa. Halika, ngayon na tayo umalis. Kumusta ang punong iyon? Mukhang matibay at makapal. Hindi pwede. Marupok ang mga sanga at katawan nito. Hindi nito kakayanin ang bigat nating dalawa. Paano naman ang punong iyon mukhang matibay? Hindi maganda ang pwesto. Puro masukal na palumpong sa ilalim. Madaling magtago roon ang mga mababangis na hayop. Ito, hindi pwede. Ayon din, hindi pwede. Ano ba talaga ang klase ng punong hinahanap mo? Nahanap ko na. Iyon ang puno. Ganoon kataas. Akyat tayo roon. Hindi ko kayang umakyat. Kahit hindi mo kaya, kailangan mong umakyat. Iyan ang pinakaligtas na puno. Makapalang puno, maraming sanga at maganda ang tanawin. Maluwag sa ilalim. Napakaganda ng pwesto nito. Kapag nahulog tayo mula sa taas na yan, mamamatay tayo. Aakyat muna ako at maghahanda ng isang payak na plataporma. Pagkatapos, hihilahin kita pataas. Mag-ingat ka. Madulas ang punong ito. Dahan-dahan, ingatan mo ang iyong mga paa, huwag kang tatapak sa hangin. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahuhulog. Dito ka lang. Bumaba ka at mangolekta ng mga baging at malalaking dahon. Iabot mo rito sa akin. Sige, pupunta na ako, maghintay ka. Nakapag-ipon na ako, paano ko ito iaabot sa'yo? Itali mo ang mga gamit sa dulo ng baging. Hihilahin ko pataas. Nakatali na, hila na. Kumuha ka pa ng baging. Mas marami pa. Sapat na ba, nakangalay na ang mga binti ko? Halos sapat na. Maghintay ka sa ibaba. Aayusin ko muna ang pundasyon. Hindi ko akalaing masipag pala siya. Maliban sa pagiging masungit, parang wala naman siyang ibang kapintasan. Ayos na. Umakyat ka na. Ako. Paano ako akyat? Hindi ako marunong umakyat ng puno. Tapakan mo ito paakyat. Hihilahin kita mula sa itaas. Ito. Kakayanin ba nito? Baka maputol ito. Bakit ka nagkikiskisan at nag-atubili? Bilisan mo at umakyat ka na. Kailangan natin itong matapos bago dumilim.
Akyat na ako. Hilahin mo ng mas mahigpit. Pagod na ako. Mas nakakapagod umakyat ng puno kaysa maglakad. Iyan na ang buong lakas mo. Kailangan mo pang magsanay. Kung hindi, kapag may panganib, hindi ka man lang makakatakbo. Sanay kasi akong alagang-alaga at layaw sa buhay. Masanay ka lang, magiging maayos din yan. Halika, itali natin ang mga ito sa gilid bilang harang. Huwag kang mahulog. Dito na tayo titira mula ngayon. Hindi na natin makita ang daang pabalik. Hahanapin natin pero kailangan muna nating mabuhay. Kapag ligtas na ang tirahan natin, saka natin dahan-dahang hahanapin ang daan. Tama, hindi naman pwedeng araw-araw tayong hinahabol ng mababangis na hayop. Teka, pwede tayong mag-iwan ng mga palatandaan sa mga puno. Kaskasin natin ang balat ng puno para maging tanda. Kapag nakita yon ng mga darating para sumagip, malalaman nilang narito tayo. Maganda ang ideyang iyan. May utak ka rin pala. Hehe, nagkataon lang na naisip ko. Naku, parating na ang malakas na ulan. Malakas na ulan, ano ang gagawin natin? Hindi pa tapos ang bubong ng bahay natin sa puno. Kalimutan na ang harang. Bilisan mo, ilatag ang malalaking dahon ng saging sa ibabaw para harangin ang ulan. Hindi pwede, sobrang lakas ng hangin. Tinangay na ang lahat ng dahon. Halika, dito ka sumilong sa tabi ko. Napakalamig. Bakit ang lakas-lakas ng ulan? Tiisin mo lang, mabilis ding lilipas ang malakas na ulan. Mabilis din itong lilipas. Basang-basa na ang balikat mo. Lumapit ka pa rito. Ayos lang ako. Mas matibay ang katawan at buto ko kaysa sayo. Kung ganoon, sisiksik ako sa tabi mo. Sa ganitong paraan, sapat na ang takip ng mga dahon. Huwag kang gagalaw. Umupo ka lang ng maayos. Wrong, Lin. Sa tingin mo ba mamamatay tayo rito? Hindi. Nandito ako. Hindi kita hahayaang mamatay. Sa wakas, tumigil na rin ang ulan, naku. Muntik na akong mamatay sa lamig. Mabuti at tumigil na ang ulan. Bilisan mo, ibilad natin ang mga gamit. Basang-basa ang mga balikat mo. Ayos lang. Ikaw, bilisan mo. Pigain mo agad ang tubig sa sarili mong damit. Basang-basa ang palda ko. Ang hirap isuot. Magpapagliyab tayo ng apoy mamaya. Patuyuin natin ang mga damit sa apoy. Kung hindi, madali kang magkakasakit sa lamig. Magpapaliyab ng apoy, tama. Bilisan mo at magliyab tayo ng apoy. Nangangatal na ako sa lamig. Ikaw muna ang magbantay sa itaas. Bababa ako para maghanap ng tuyong panggatong. Mag-ingat ka. Madulas ang mga puno pagkatapos ng ulan. Alam ko na, ang kulit mo. Dapat ay ayos lang siya, ano? Napakahusay niya. Kapag natuyo na ang lahat, kailangang ayusin ng mabuti ang bubong. Kung umulan ulit, lagot tayo. Punit na nga ang sarili niyang damit. Ako pa rin ang iniisip niya. Hintayin ko siyang umakyat. Ibigay ko na lang sa kanya bilang pasasalamat. Ihulog mo rito ang isang baging. May dala akong isang bungkos ng tuyong panggatong. Ang sarap talaga kapag may apoy. Ang init-init. Sa ilang, ang walang apoy ay parang walang buhay. Noon sa mansyon, araw-araw ay may nag-aapoy na uling. Hindi ko kailanman naisip na ganoon pala kahalaga ang apoy. Sanay na sanay ka pala sa buhay na marangya. Sa totoo lang, hindi naman ganoon. Hindi ko lang kailangang alalahanin ang mga ganitong bagay. Heto, para sa'yo. Ano ito? Pinunit ko ito mula sa laylayan ng palda ko. Punit na rin ang panloob mong damit. Pagtiyagaan mo muna ito. Salamat, para saan ang salamat? Ayoko lang sa mukha mong gusot at nakasasagabal sa paningin. Sige na nga, may malasakit ka rin pala. Nga pala, ano ang kakainin natin ngayon? Kukunti na ang pagkain natin. Kaunti na lang ang ube na hinukay natin kahapon. Kailangan nating humanap ng bago. Naku, maghahanap na naman tayo ng makakain. Ano pa ba ang makakain sa gubat na ito bukod sa ube? Manghuli ako ng hayop. Titignan ko kung may mahuhuli akong maliit na hayop. Ikaw, marunong ka bang mangaso? Nawala mo nga ang espada mo. Wala man akong espada, mayroon naman akong ito. Sa larangan ng digmaan, anong sandata na ba ang hindi ko nagamit? Kung ganoon, mag-ingat ka. Huwag kang lalayo. Kapag may panganib, bumalik ka agad. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako ganoon kadaling mamatay. Manatili ka riyan sa itaas at yumuko. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Paaba ito ng kuneho o ng iba pang hayop. Mga hayop sa gubat. Napakabilis kumilos. Mas mahirap silang harapin kaysa sa mga kalaban sa digmaan. Huwag mong sabihing uwi tayong walang dala ngayon. Malas ninyo. Bumalik ka na pala. Ano ang nahuli mo? 2 daga ng kawayan. Sapat na ito para sa isang kainan. Ito, anong klaseng daga ito? Makakain ba ito? Bakit naman hindi makakain?
Napakasarap ng amoy habang iniihaw. Hindi maaari. Hindi ako kumakain ng daga. Ang kadiri naman. Kung ayaw mong kumain, magpatuloy kang magutom. Kapag kumalam na ang sikmura mo, tingnan natin kung tatanggi ka pa. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom. Tatalon pa ako mula sa punong ito kaysa kumain ng kahit isang subo ng karne ng daga. Iyan ang sarap pala. Malutong sa labas, malambot sa loob. Mas masarap pa kaysa sa inihahain sa kampo. Iyan kahit gaano pa kasarap, hindi ako kakain. CJ. Iyan masarap na. Malambot at sariwa ang karne. Hindi ka talaga kakain, wala nang ibang mapagkukunan dito. Hindi ako kakain. Kung ayaw mong kumain, huwag. Hindi pa nga ako busog. Ay, sandali. Tikim lang naman ako, hindi ba maaari? Hindi ba sabi mo, magugutom ka na lang kaysa kumain, ano na ngayon? Tikim lang naman. Hindi naman talaga ako kakain. Ay, masarap din pala. Malambot at wala man lang malansang lasa. Siyempre, tingnan mo kung sino ang nag-ihaw. Ang sarap, mas mabango pa kaysa sa inihaw na manok sa mansyon. Bakit walang nagsabi sa akin noon? Napakasarap pala ng karne ng daga ng kawayan. Daga ng kawayan yan. Hindi daga. Lumaki yan sa pagkain ng kawayan. Napakalinis nito. Busog na ako. Ang sarap. Sa wakas, hindi na ako nagugutom. Huwag kang masyadong matuwa agad. Sapat lang ang dalawang ito para sa araw na ito. Bukas, kailangan na naman nating maghanap ng makakain. Araw-araw na lang maghahanap ng pagkain. Nakakapagod naman. Ano pa ang magagawa natin, maghintay na lang bang mahulog ang pagkain mula sa langit? Nga pala, maaari tayong gumawa ng bitag. Maghukay tayo ng butas at takpan ng mga damo. Kapag nahulog ang hayop, hindi na ito makakaakyat. Bitag, mukhang maaari nga ang ideyang iyan. Kumusta, matalino ako, hindi ba? Ethan, magandang ideya yan. Bukas natin gawin. Huwag kang magsalita. May gumagalaw sa ibaba. Ano kaya yon? Lobo na naman ba yon? Hindi lobo, baboy ramo. Yung may mga pangil. Baka bumangga kaya siya sa puno ang baboy ramo. Kakayanin ba ng punong ito? Walang problema ang puno. Pero kung mananatili lang siya sa ibaba, hindi rin tayo makababa. Paano siya napunta rito? Naamoy ba niya ang inihaw na karne? Malamang amoy dugo at inihaw na karne. Ipasok mo siya rito. Ay, bumangga siya sa puno. Ano ngayon? Huwag kang matakot. Makapalang punong ito. Hindi niya kayang mabasag. Baka natatakot lang siyang hindi umalis. Hindi naman pwedeng dito lang tayo magpalipas ng buong gabi. Kailan pa siya aalis? Takot sa apoy ang baboy ramo. Subukan kong itaboy siya. Umalis na siya. Takot siya sa apoy. Wala na siya, umatras lang ng ilang hakbang. Hindi pa rin siya umaalis. Bakit hindi pa siya umaalis? Gusto ba niyang makipagpatayan sa atin buong gabi? Tingnan mo yung lila na bulaklak. Nakita ko na yan dati sa isang palabas ng sayaw at akrobatika. Ang ganitong lila may masangsang na amoy. Ayaw yan ng mababangis na hayop. Sindihan mo ng apoy para maakit ang atensyon niya. Sasabay ako sa baging at bababa para pitasin. Hindi pwede. Delikado yan. Kapag napansin niya, tatakbo ka man, hindi ka makakatakas. Ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng manatili tayong nakatambay sa puno. Ganyan na lang, ihahagis ko ang sulo pababa. Para maakit siya, bilisan mo. Pagkapitas mo, umakyat ka agad. Sandali lang, huwag kang magtagal. Narinig mo ba? Bilisan mo, babalik na naman siya. Hawak lang ng mahigpit, huwag bumitaw, umakyat ka. Kunyari babanggain ako ng hayop. Aray, mapapatay niya ako. Konti na lang, magiging pagkain pa tayo ng baboy ramo. Huwag kang mamatay. Sa susunod, huwag kang basta babanggain ng ganyan. Nakuha ko na ang bulaklak. Bilisan mo, subukan mo kung gagana. Gagana ba, gagana ba? Mukhang hirap na hirap siya. Tumakbo na siya. Talagang gumana. Ronglin, tingnan mo. Talagang napalayas mo siya. Malaking tagumpay yan. Samba lang talaga ang alaala ko. Samba man o hindi. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Kung hindi, baka nakulong tayo roon magdamag. Hindi pwede. Nabundol at lumuwag ang bahay sa puno, delikado. Ano na ngayon? Ayusin pa natin, kahit ayusin pa, hindi rin sigurado. Kaya ring bumangga ng baboy ramo. Baka sa susunod, tuluyan na itong bumagsak. Saan naman tayo pupunta?
Hindi naman pwedeng matulog tayo sa lupa. Lumipat tayo pataas sa mas matibay na sanga. Kung ganoon kataas ka mahulog, baka mamatay ka talaga. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong matibay ang bakod. Hindi kita hahayaang mahulog. Sige, lilipat tayo ng pwesto ngayong araw. Tama. Sa tingin mo, madalas ba tayong makakatagpo ng baboy ramo sa hinaharap? Mahirap sabihin, pero mas ligtas kung mas mataas ang pwesto. Sa susunod ba, kailangan nating ilayo pa ang pinanggagalingan ng inihaw na karne sa puno. Kung hindi, baka maengganyo ulit ang mababangis na hayop at mapahamak tayo. Malaking bagay ang itutubo nito. Naisip mo na pala yan. Siyempre, napakatalino ko kaya. Mabuti naman. Sa wakas, may mukhang bahay na tayo. Sabihin na nating bahay na rin yan. Hindi maganda. Mukhang ulan na naman. Bilisan mo, patibay natin ang bubong. Sana hindi na tayo mabasa sa pagkakataong ito. Dapat okay na to, di ba? 3 patong na ang nilagay ko sa bubong. Sa tingin ko ay sapat na. Mahigpit na ang pagkakatali, hindi na ito tatangay ng hangin. Ang lamig, bakit mas malakas ang ulan ngayon kaysa noong nakaraan? Lumapit ka rito, baka magkasakit ka sa ginaw. Ronglin. Ronglin. Tignan mo, sumisikat na ang araw. Tignan mo, sumisikat na ang araw, Ronglin. Sumisikat na ang araw. Tumigil na ang ulan. Tumigil na. Ang ganda ng panahon ngayon. Salamat sa kagabi, Ronglin. Salamat sa kagabi. Para saan, wala yon, Ronglin. Salamat para saan? Wala lang talaga. Nasabi ko lang yon. Tama na yan, bumangon ka na. Marami pa tayong dapat gawin ngayong araw. Ano naman yon? Ayusin ang lubusan ang bubong. At patibayin ang mga harang. Para hindi na tayo maghirap kapag umulan ulit. Tama, kailangang maayos natin. Dahil sa basang-basa ako kagabi, sumasakit ang mga buto ko. Nga pala, ano ang kakainin natin ngayon? May natitira pa ba tayong pagkain? Meron pa tayong ube at kalahating huli na hayop. Kailangang tipirin natin para umabot hanggang tanghali. Kailangan na naman nating magtipid. Kailan kaya tayo hindi mag-aalala sa pagkain? Kaya pagkatapos nating ayusin ang bubong, maglakad-lakad tayo sa paligid. Humanap tayo ng pwedeng makain. Isasama mo ba talaga ako? Tuturuan kitang kumilala kung ano ang pwede at hindi pwedeng kainin. Para hindi ka makakain ng nakalalasong kabute sa susunod. Hindi naman siguro ganoon kalala. May kilala naman akong ilang uri. Ano bang alam mo? Sige na, pakinggan ko. Mga kabute. Mas makulay at mas maganda ang hitsura, mas masarap daw kainin. Ano ba, gusto mo bang mamatay? Bakit mo naman ako pinapalo, may mali ba sa sinabi ko? Lason ng kabuteng yan. Kapag kinain mo yan, siguradong katapusan mo na. May lason. Pero ang ganda-ganda kaya ng itsura nito. Maganda. Habang mas maganda ang hitsura, mas nakalalason ito. Ito ang pangunahing kaalaman sa pagsusurvive sa kabubatan. Mabuti na lang. Hindi ko naman pinasubo sa bibig ko. Kung naglakas loob kang kainin yan. Ngayon sana ay nakahandusay ka na sa lupa. Alam ko na, hindi na ako basta-basta pipitas. Tandaan mo, yung mga kulay abo ang ilalim at patag ang hugis. Iyon lang ang ligtas kainin. Tatandaan ko na. Dapat yung mga mukhang pangit lang pala ang pwedeng kainin. At ang mga dahong may mga tulis sa gilid ay pwede ring kainin. Kahit lutuin mo o egisa, ayos lang. Wow, marami palang pwedeng kainin dito. Marami talagang makakain sa loob ng kabubatan. Kailangan mo lang matutong kumilala. Sige, mag-ipon pa tayo ng marami. Iuwi natin at iluluto na may sabaw. Ang galing, sa wakas, makakakain na tayo ng busog ngayong araw. Huwag kang masyadong tuwang-tuwa. Kailangan pa itong hugasan ng malinis at lutuin ng maigi. Ako na ang maghuhugas, eksperto ako sa paglilinis ng gulay. Dahan-dahan lang, baka matumba ka. Teka, ang tabang naman ng lasa nito. Napakawalang lasa, parang wala talaga. Dapat kang magpasalamat na may makakain tayo. Ang pihikan mo pa. Sana may asin lang tayo, ayos na sana. Mas masarap sana ito kung may kahit katiting na alat. Ano ba ang kinakalikot mo riyan? Ano bang itinatago mo? May asin pala. Saan mo nakuha yan? Nakasanayan ko na sa larangan ng digmaan. Lagi akong nagdadala ng kaunting asin. Nakaliligtas ito ng buhay sa oras ng kagipitan. Tipirin mo ito. Kaunti na lang yan. Ang sarap na nito. Ibang-iba talaga kapag may asin. Dahan-dahan lang sa pag-inom, walang mang-agaw sa'yo. Ronglin, ang galing mo talaga. Hindi ko akalaing nagdadala ka pa ng asin. Para sana ito sa mga mahalagang pagkakataon. Araw-araw kang nakasimangot, mukha kang ampalaya. Nawawalan tuloy ako ng gana. Sige na, salamat sa iyong kabutihang loob, General.
Ang busog ko, ang sarap sa pakiramdam. Mas masarap talaga kapag may asin. Lanan. Bakit, may masakit ba sa'yo? Ang tiyan ko, sobrang sakit. Bakit biglang sumakit ang tiyan mo? May nakain ka bang masama? Hindi ko alam, bigla na lang sumakit. Hindi kaya hindi luto ng maigi ang kabute. O baka naman nakakalason ang mga ligaw na gulay na to. Hindi ko alam, masakit talaga. Ano ang gagawin natin, walang gamot dito sa gitna ng kabubatan? Ronglin, mamamatay na ba ako? Ano ba ang pinagsasabi mo, hindi ka mamamatay? Hindi kita hahayaang mamatay. Teka, bukod sa sabaw, ano pa ang kinain mo ngayong araw? Wala. Wala na, sabaw lang ang ininom ko. Saka uminom din ako ng tubig sa batis kaninang umaga. Uminom ka ng hilaw na tubig. Nauuhaw kasi ako kanina, kaya uminom ako ng konti. Ikaw talaga, paano ka basta-basta iinom ng hilaw na tubig? Siguro ay sumama ang tiyan mo dahil doon. Hindi ko alam eh. Sa bahay kasi, nilalaga muna ang tubig bago inumin. Hayaan mo na, hindi naman ito malalang sitwasyon. Sakit lang sa tiyan yan. Ilang beses ka lang magbabawas, mawawala rin yan. Ang sakit talaga. Tiisin mo lang, himasin mo ng konti, gagaan din ang pakiramdam mo. Ronglin, ano bang ginagawa mo? Gumagawa ako ng pansala ng tubig. Para hindi mo na kailangang uminom ng hilaw na tubig sa susunod. Paano gumawa ng pansala? Bubutasan ang loob ng kawayan. Lalagyan ko ng buhangin at maliliit na bato sa loob. Tapos ibubuhos ang tubig sa ibabaw mismo ng uling. Ang galing naman. Ang tubig na dumaan sa salangyan ay ligtas ng inumin. Denan, mas malinis ito kaysa sa hilaw na tubig. Hindi na sasakit ang tiyan mo. Ronglin, bakit alam mo ang lahat ng bagay? Ang galing mo talaga. Dahil sa mga pinagdaanan ko sa digmaan kaya ko natutunan yan. Hindi naman ito gaanong kahalaga. Hindi, ang galing mo talaga. Mas magaling ka kaysa sa mga lalaking puro tula lang ang alam. Ang layo ng agwat nyo. Salamat sa'yo. Talagang tumutulo na ang tubig. Ang linaw naman. Ang unang layer ay para sa putik at buhangin. Ang pangalawang layer naman ay para sa mga dumi. Nililinis ito gamit ang uling. Amoy malinis na ito. Wala na yung lansa ng tubig. Inumin mo na, mas ligtas ito kaysa sa hilaw na tubig. Mula ngayon, ito na ang inumin natin. Ang sarap, manamis-namis. Mas masarap pa ito sa tubig sa batis. Dahan-dahan lang, baka sumakit naman ang tiyan mo sa bilis mong uminom. Alam ko, hindi naman ako tanga. Pero ang layo naman ng pagmumula ng tubig natin. Kailangan pa nating maglakad ng malayo araw-araw para lang kumuha nito. Dadaan pa tayo sa masukal na damuhan. Masyadong delikado. Tama, problema nga yan. Dahil na rin sa malayo ang lalakarin. Marami pang ahas at insekto sa damuhan. Hindi ligtas. Paano kung gumamit tayo ng mga kawayan bilang lalagyan ng tubig? Para makapuno tayo ng marami sa isang punta. Sapat na siguro iyon para sa ilang araw. Magandang ideya yan. Gagawa tayo ng maraming kawayan. Para sapat na ang tubig para sa 2 hanggang 3 araw. Ano, hindi ba ako matalino? Matalino ka na. Nagiging magaling ka na talaga sa mga paraan ng pananatiling buhay sa gubat. Hehe, natutunan ko lang naman sa'yo lahat yan. Tara, pumutol na tayo ng maraming kawayan ngayon. Gagawa tayo ng malalaking lalagyan. Sasama ako, tutulungan kitang magbuhat. Kaya mo ba talagang magbuhat? Baka mamaya ako pa ang magbuhat sa'yo niyan. Malakas na ako ngayon, no? Ayaw mong maniwala, tingnan mo. Sige na, sapat na ang laki nito. Makakagawa na tayo ng ilang lalagyan dito. Ang laki naman nito, ang tagal na siguro nitong tumubo rito, no? Tama ka, mukhang matanda na ang kawayang ito. Matibay na matibay ang mga kawayan dito. Wow! Ang ganda naman ng paru-parong iyon. Hintay, huwag ka munang lumipad. Chuchu, huwag kang kung saan-saan pumunta. Hindi natin kabisado ang lugar dito. Ayos lang yan, titingnan ko lang naman. Babalik din ako agad. Ay! Nasaan ako? Hindi ko matandaan ang daan. Ronglin. Nasaan ka na? Paano na to? Nawawala ako. Hindi ko mahanap si Ronglin. Kinakabahan na ako. Huwag kang magpanik. Isipin mong mabuti kung saan ka nanggaling. Teka, mali yata. Masyadong tahimik. Kahit huni ng ibon, wala. Ay! Aray! Ang sakit. Saklolo, may tao ba rito, Ronglin? Tulungan niyo ako. Ano nang gagawin ko, nahulog ako sa hukay. Kung hindi ako mahanap ni Ronglin, paano na? Kasalanan ko lahat to. Bakit ko pa kasi kailangang habulin ang paru-parong yon? Hindi pwede, hindi dapat ako umiyak. Walang silbi ang pag-iyak.
May mga ugat naman ng puno rito, pwede siguro akong umakyat gamit ang mga yon. Ang sakit. Ayos lang, kaya ko to. Subukan ko ulit. Ngayon, siguradong makakaakyat na ako. Ronglin, nasaan ka ba? Please, tulungan mo ako. Chu-chu, chu-chu. Nasa ibaba ka ba? Ronglin, nandito ako. Nahulog ako sa hukay. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Wala naman, hindi lang talaga ako makaakyat. Huwag kang matakot, hihilahin kita pataas. Hintayin mo ako. Nahawakan ko na ang sanga. Hihilahin kita pataas. Kumapit ka ng mabuti. May nasaktan ka ba? Tingnan ko nga. Akala ko mamamatay na ako rito. Ayos na, ayos na. Nakita ng kita, hindi ba? Bakit ganyan ang pagkagasgas ng kamay mo? Wala lang ito. Nagasgas ng hilahin kita. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ako basta-basta tumakbo, hindi ka rin sana masasaktan. Tanga ka, basta ligtas ka, ayos na. Kahit ang kamay na humahawak ng espada, kaya ka pa rin hilahin. Kasalanan ko ang lahat. Sino ba naman ang humahabol sa paru-paro? Kung hindi kita sisisihin, sino, paano ko malalaman na may hukay pala roon? Pero ang kamay mo, isa kang general. Ang kamay mo ay para humawak ng espada. Wala ito, mababaw na sugat lang. Gagaling din ito sa loob ng ilang araw. Huwag ka nang umiyak. Kung magpapatuloy ka, magmumukha kang munting pusang may batik. Sino bang umiiyak? Alikabok lang ang pumasok sa mata ko. Sige na, sige na. Alikabok lang sa mata mo. Ayos na. Huwag mong babasain sa mga susunod na araw. Narinig mo ba? Kailangan ba talagang ganyan ang pagkakapulupot? Bakit hindi? Sa ganitong paraan, hindi ito malalaglag. Sige, susundin ko. Ganito ay wala ng problema. Salamat sa'yo. Bakit ka nagpapasalamat? Ilang beses mo na akong iniligtas. Ronglin, hindi na ako basta-bastang tatakbo mula ngayon. Sasabihin ko muna sa'yo saan man ako pumunta. Mabuti, marunong ka ng sumunod. Naku. Ang lamig, bakit biglang lumamig? Pumasok na ang taglagas. Malapit na ang taglamig. Malamig ba talaga ang taglamig dito? Tiyak na malamig at mag-snow pa. Mas mahihirapan tayong maghanap ng makakain pagdating noon. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Kailangan nating maghanda agad. Dapat maaga tayong mag-imbak ng pagkain. Panggatong at mga gamit na pampainit. Kung hindi, hindi natin malalampasan ang taglamig. Kung ganoon, maghanda na tayo agad. Ano ang kailangan nating gawin? Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Una sa lahat, pagkain. Kailangan nating mag-imbak ng marami. Pinatuyong karne, kaunti ang mahuhuling hayop sa taglamig. Sunod, panggatong. Kailangan nating magputol at mag-ipon ng marami. Kapag nag-snow na, hindi na tayo makakaputol ng kahoy. At panghuli, mga gamit na pampainit. Kailangan nating makaipon ng maraming balat ng hayop. Kung hindi, maaaring mamatay tayo sa lamig pagsapit ng gabi. Nauunawaan ko, maghati tayo ng gawain. Ikaw ang manghuli at magputol ng kahoy. Ako ang bahala sa pagkain at sa mga gamit na pampainit. Marunong ka bang gumawa ng mga yon? Siyempre, noong bata pa ako, nakita kong ginagawa iyon ng isang mananahi. Pinipilipit ang hibla ng abaka para gawing lubid, saka hinahabi bilang tela. Talaga, mabuti naman. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong maghahabi ako ng mainit na damit para sa'yo. Sige, hihintayin ko. Ang dami ng pinatuyong karne. Sapat na siguro ito para sa buong taglamig, ano? Halos sapat na. Kaunting dagdag pa at sapat na ito. Pagod ka na ba? Magpahinga ka muna. Hindi ako pagod. Sanay na ako. Uminom ka ng tubig. Nakapaghabi na naman ako ngayon ng isang maliit na piraso ng telang abaka. Tingnan mo. Hindi masama. Lalo na itong gumaganda. Medyo magas pa nga lang. Tiyak na hindi ito kasing komportable ng seda sa palasyo. Mabuti na rin yan. Ayos na basta nakapagpapainit. Mas komportable pa kaysa balahibo ng hayop. Kung gayon, magsisikap pa ako. Para matapos ko ang 2 buong piraso bago dumating ang taglamig. Sige, hihintayin kong maisuot ang mga yan. Ele, huwag kang maingay. Ano na naman, may mababangis na hayop ba? Mga asong gubat, isang buong grupo. Naamoy nila ang tuyong karne. Ang dami nila, akyat kaya sila sa puno. Pero napakataas ng punong ito. Hindi sila makakaakyat. Ang kinatatakot ko, ngangat-ngatin nila ang puno. Ninatnat na nila ang puno, ano ang gagawin natin? Huwag kang mataranta. Makapal ang puno, hindi nila ito mapuputol agad. Akyat na siya.
Bilis, bilis, ibaba mo siya. Nahulog na siya. Mabuti naman, mabuti. Walang silbi. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sobrang nakaakit sa kanila ng amoy ng tuyong karne. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Kapag ipinagpatuloy nila ang pagngatngat, hindi ba babagsak ang puno? Kapag nangahas silang umakyat, tusukin mo sila. Huwag mo silang hayaang makalapit. Ronglin, tumabi ka. Tikman mo ito. Gumagana, takot sila rito. Ano ba yan? Ang bisa naman nito. Hinaluan ko ng malagkit na katas ang halamang pantaboy ng mga insekto. Malagkit at mabaho. Para talaga sana iyon sa pagtataboy ng mga insekto. Umalis na sila. Wala na sila. Panalo tayo, hahaha. Binibining Jeng, mas may silbi pa ang utak mo kaysa palakol ko. Mas kapaki-pakinabang pala ito kaysa sa palakol ko. Talagang umalis na silang lahat. Mabuti naman. Kumusta ka? Pagod ka ba? May mga sugat ka ba? Wala naman. Medyo nakangalay lang ang braso ko. Kasalanan ko ang lahat. Bakit hindi ko inilabas agad ang timba ng gamot? Pinagod kita buong gabi. Nakapag-isip ka rin ng maayos sa gitna ng kagipitan. Napakahusay mo na. Bigla ko lang naisip yon. Hindi ko akalaing gagana talaga. Hindi lang ito gumana. Iniligtas nito tayong dalawa. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi natin malalaman kung paano nakaligtas kagabi. Nga pala, babalik pa kaya ang mga asong gubat na yon? Malamang hindi na. Malaking kabiguan ang sinapit nila. Hindi na sila mangangahas bumalik sa lalong madaling panahon. Mabuti kung ganoon. Kung hindi, nakatatakot naman kung palagi tayong napapaligiran. Pero hindi rin tayo pwedeng maging kampante. Kaunti ang mabibiktima kapag taglamig. Kapag gutom na gutom sila, babalik pa rin sila. Kung ganoon, gumawa tayo ng mas maraming ganoong katas at magtabi tayo. Sige, ikaw na ang masusunod. Lalong lumalamig. Tunay nang dumarating ang taglamig. Medyo magas pa nga lang. Pagtiisan mo na muna. Ayos lang. Ang mahalaga, mainit ito. Mas komportable ito kaysa magbalabal ng balahibo ng hayop. Umuulan ng nyebe. Unang nyebe ngayong taon. Ang aga namang umulan ng nyebe. Mukhang magiging mahirap ang taglamig ngayong taon. Napakaganda namang pagmasdan ng nyebe. Puro puting nyebe sa buong paligid. Maganda nga, maganda. Pero napakalamig. At kapag bumigat ang nyebe, hindi na tayo makakalabas para maghanap ng pagkain. Sapat kaya ang mga naipon nating pagkain? Magtipid tayo ng kaunting pagkain. Dapat sapat na ito, pero baka kulang pa ang panggatong. Habang hindi pa bumibigat ang nyebe, magputol pa tayo ng panggatong. Bilisan mo at bumalik agad. Sa tingin mo, sapat na ito, ano? Sapat na para malagpasan ang buong taglamig. Ah, mabuti naman. Sa wakas, hindi na kailangang matakot. Tingnan mo ang mga kamay mong naninigas sa lamig. Pumasok ka na at magpainit sa apoy. Napakalakas ng pagbagsak ng nyebe. Siguradong nagyelo na sa labas. Mukhang buong gabi itong magnyebe. Ano ang tunog na yon? Naku, hindi maganda. Guguho na ang bahay sa puno. Anong gagawin natin? Gumuho na. Napakalaki ng nabagsak na bahagi. Isuot mo ng maayos ang iyong damit. Bumaba tayo at humanap ng ipambabalik dito. Naputol ang pangunahing sanga dahil sa bigat ng nyebe. Kailangan nating humanap ng bagong sanga at ipalit iyon. Ngayon na tayo maghahanap. Sa ganito kalakas na nyebe, kailangan nating pumunta ngayon. Kung hindi, hindi tayo makakapagpalipas ng gabi rito. Kung hindi, mamamatay tayo sa lamig. Dito ka lang maghintay. Ako ang magpuputol ng sanga. Hindi maaari, napakapanganib. Sa ganito kalakas na nyebe, hindi ako panatag na mag-isa kang pupunta. Ayos lang, ako na ang pupunta. Pupunta lang ako at agad ding babalik. Malapit lang. Hindi maaari. Kung pupunta ka, sasama ako. Hindi kita hahayaang makipagsapalaran ng mag-isa. Sige, sabay tayo. Nilalamig ka ba? Kaunting tiis pa. Malapit na tayo. Hindi ako nilalamig. Kaya ko pa. Kumusta? Kakayanin pa ba natin? Ronglin, tingnan mo roon. Usok ba yon? May mga tao kaya roon? Parang usok nga.
Puntahan natin at tingnan. Sandali, hindi yon usok. Isa itong bukal na mainit. Isang likas na bukal na mainit. Talagang ang bukal na mainit. Napakainit at napakakomportable. Mabuti na lang may bukal na mainit. Hindi na tayo mamamatay sa lamig. Ibababad ko ang mga paa ko. Muntik na akong mamatay sa lamig. Sandali, suriin muna natin kung ligtas ang paligid. Baka may lumitaw na namang mabangis na hayop. Sige, bilisan mo nang tumingin. Ligtas. Wala akong nakitang bakas ng malalaking mababangis na hayop sa paligid. Yehey! Ay! Napakasarap sa pakiramdam. Umaabot ang init hanggang buto. Talagang komportable. Sa buong paglalakad natin, namanhid na ang mga paa ko sa lamig. Tingnan mo, tingnan mo. Marami pa palang ligaw na gulay dito. May mga kabuti rin. Talagang mas mataas ang temperatura sa paligid ng bukal. Buhay pa ang mga halaman. Mabuti na lang kahit taglamig may sariwang gulay pa tayong makakain. Tunay ngang biyayang lugar ito. Napakaraming gulay, sapat ito ng ilang araw. Lahat ay ligtas kainin. Ngayong taglamig, hindi na puro tuyong karne ang kakainin natin. Pero ang layo nito sa bahay natin sa puno. Kung pupunta tayo rito araw-araw, napakatagal ng lalakarin. Madulas pa ang daan kapag nagnyebe. Napakahirap at hindi praktikal. Totoong problema yan. At hindi ligtas ang daan papunta rito. Kung gayon, dito na lang tayo tumira. Dito na tayo lilipat. Nga, may bukal na mainit at may makakain pa. Ang sarap tumira rito kapag taglamig. Hindi maaari. Masyadong lantad ang lugar na ito. Walang masisilungan kaya hindi ligtas. Paano kung makasalubong natin ang isang pangkat ng mababangis na hayop? Wala man lang tayong mapagtataguan. Tama ka. Ano ang gagawin natin? Ganito na lang. Hindi tayo tuluyang lilipat. Pero pupunta tayo rito araw-araw. Kukuha tayo ng tubig, mamimitas ng gulay, maliligo, sa kagagawa ng malalaking tubo ng kawayan. Pupunuin natin ng tubig mula sa bukal at iuwi. Kahit paano, mas init ang bahay sa puno. Magandang plano yan. Makukuha natin ang pakinabang sa magkabilang panig. At ligtas ang bahay sa puno. Mainit at komportable ang bukal. Panalo sa dalawang paraan. Iyan na ang gagawin natin. Ngayon, mamimitas muna tayo ng gulay at iuwi. Bukas tayo magsisimulang maghakot ng tubig. Hindi ko akalaing ang malas ay hahantong sa swerte. Gumuho ang bahay sa puno. Pero nakakita naman tayo ng bukal na mainit. Nga, may magandang nangyari sa gitna ng sakuna. Sabi nga, baka ang malas ay swerte rin pala. Mas masarap talaga ang sariwang gulay. Mas mabango kaysa sa tuyong gulay. Sariwa nga. Nga pala, may nakita ako kanina. May maitim na siwang sa tabi ng bukal. Siwang, anong siwang? Hindi ka naman lumapit, hindi ba? Malayo ako roon, naku. Nakakita lang ako ng tila may gumagalaw sa loob. Bukas, puntahan natin at tingnan mabuti. Baka lunggayon ng mabangis na hayop. Huwag naman sana. Kung ganoon, makakapunta pa ba tayo roon? Huwag kang matakot. Tingnan muna natin kung ano yon. Kung mapanganib, hindi na tayo pupunta. Sana hindi yon isang mabagsik na hayop. Ano yon? Oso. Isang itim na oso na natutulog sa taglamig. Oso, umalis na tayo agad. Huwag mo siyang gisingin. Natutulog siya sa taglamig. Basta hindi tayo gagawa ng malakas na ingay, walang mangyayari. Akala ko katapusan ko na. Kung gayon, kailangan nating dahan-dahan at tahimik na kumuha ng tubig. Lumayo tayo sa siwang. Huwag kang gagawa ng malakas na ingay. Mukhang ayos naman. Naiintindihan ko. Para tayong mga magnanakaw. Mag-ingat ka lang. Hindi naman masama ang mag-ingat. Nagising ang itim na oso. Hindi magandang galitin yon. Ayos na. Puno na ang lahat. Iba talaga kapag may tubig mula sa bukal na mainit. Uminit na ang buong loob ng bahay. Araw-araw na kitang dadalhan mula ngayon. Inaantok na ako. Napakalayo ng nilakad natin ngayon. Kung inaantok ka, matulog ka na. Babantayan kita. Ronglin. Mabuti na lang nandito ka. Mabuti ring nandito ka. Magandang gabi, Chuchu. Tingnan mo, maganda ba ang bagong damit na hinabi ko? Maganda. Tamang-tama ang sukat. Siyempre naman. Ang susunod nating gagawin ay hanapin ang daang pauwi. Kumpleto na ang tubig, tuyong karne, asin, pangsindi ng apoy at punyal. May dala rin ako. Nagdala rin ako ng tuyong gulay at mga halamang gamot.
Napakahusay ng pagkakapaghanda mo. Aba, eksperto na ako sa kaligtasan ngayon. Pinakamagaling na talaga ang binibining Jeyang natin. Napakaganda talaga ng tagsibol. Luntian ang buong paligid. Maganda nga. Pero hindi tayo pwedeng magpabaya. Ginang, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na darating ang binibining Chuchu ngayon. Kagagaling lang po ng balita sa akin. Nasa daan na po ang karwahe. Chuchu, anak ko. Ina, nakauwi na po ako. Mabuti at nakabalik ka. Anak, ang laki ng ipinayat mo. Napakahirap siguro ng pinagdaanan mo. Ina, ayos lang po ako. May kaunti lang po akong pinagdaanan. Ama, siya po si General Ronglin. Siya po ang nagligtas sa akin. Iniligtas ni General Ronglin ang anak ninyo. Hindi malilimutan ang napakalaking utang na loob na ito. Ginoong Jeyang, napakagalang ninyo. Maliit na bagay lamang iyon. Maraming salamat, General. Halika, pumasok ka. Maupo ka sa loob. Noong araw na yon, hindi ko sinasadyang mahulog sa tubig. Pagkagising ko, nasa gitna na ako ng napakalawak na gubat. Mabuti na lamang at nakilala ko si General Rong. Siya ang nagligtas sa akin. Sama-sama kaming naghanap ng paraan hanggang sa makita namin ang daan pauwi. Nagtiis ka ng husto, anak. Anak, huwag ka nang aalis ng basta-basta mula ngayon. Naiintindihan ko po, ina. Hindi na po maulit. Ginoong Jeyang, Ginang Jeyang. Gabi na. Magpapaalam na po ako. General, bakit hindi ka muna magtagal? Uminom ka muna ng isang tasa ng tsaa bago umalis. Babalik ako sa ibang araw para bumisita. Araw-araw akong naglalaro rito noon. Pero wala naman akong nakitang espesyal. Ngayong nakabalik ako, parang lahat ay napakaganda. Iba talaga ang pakiramdam ng makauwi. Pupunta ka pa ba bukas para makita ako? Siyempre, pupunta ako bukas para makita ka. Paano naman pagkatapos? Madalas ka pa rin bang pupunta pagkatapos nito? Simula ngayon, araw-araw na tayong magkikita. Magkaibigang dumaan sa hirap at ginhawa tayo. At habang buhay na rin tayong magkaibigan. Magkaibigan habang buhay. Sige, kailangan ko nang umalis. Magpahinga ka rin ng maaga. Mag-ingat ka sa daan. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka na. Haha. Muli na namang lumabas ang binibining Jeyang kasama si General Rong. Sabi nila ang General Rong na yon. Dati raw ay nag-away sila ng binibining Jeyang sa isang piging sa palasyo. Sino ang makapag-akalang mangyayari ito? Noon, parang naglalaban ang dalawang iyon sa piging sa palasyo. Ngayon, ganito na sila kalapit. Ang bilis talaga ng panahon. Parang isang kisap mata, 6 na buwan na tayong nakabalik. 6 na buwan na. Sa tingin mo, makakabalik pa kaya tayo roon para mamasyal? Gusto mo bang bumalik? Medyo gusto ko. Gusto kong tingnan kung naroon pa ang bahay natin sa puno. CJ, hintayin natin ang tagsibol sa susunod na taon. Sabay tayong bumalik at tingnan iyon. Talaga, tinutupad mo ang sinabi mo. Tinutupad ko ang sinabi ko. Ronglin. Mabuti at nakilala kita. Ganoon din ako. Mabuti at nakilala rin kita. Ronglin, may sasabihin ka ba? Kapag matanda na tayo, magiging ganito pa rin kaya tayo. Siyempre, kapag matanda na tayo, manonood pa rin tayong magkasama ng paglubog ng araw. Nangako tayo, habang buhay tayong magkasama. Nakapangako na ako. Isang salita, isang pangako.